For today's video, malalaman natin kung paano ba mag-trade sa Forex sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan. So, ituturo ko yan sa inyo yung mga pinaka-basic sa Forex trading para mas madali nyong maintindihan at mas madali kayong makakapag-umpisang mag-trade. So, I'm sure gusto nyo nang malaman yan. So, wag na nga natin patagalin pa. Let's get started. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now, in this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang Forex, kung paano ba talaga tayo pwedeng kumita dito, ano yung mga requirements na kailangan, and yung mga terms na dapat mong malaman bilang beginner sa pagtitrade. So ito po talaga is a complete step-by-step guide specially made for beginners. So now, let's start. Alamin nga po muna natin kung ano nga ba yung Forex. So Forex stands for foreign exchange. And it's a global market where people buy and sell currencies. So to give you a picture kung ano nga ba yung Forex, imagine nagta-travel ka to another country. And automatically, ipapapalit mo yung local money mo dun sa currency ng bansa na pinuntahan mo. So ngayon, kung mapapansin mo, yung exchange rate ng currency is pabago-bago. So, di ba kasi minsan mas malaki yung value ng local money mo and minsan naman mas konti, depende nga yan kung kailan mo pinapalit. So, basically, that transaction, yung pagpapalit mo ng local money mo to other currency is what you called foreign exchange. So, next question is, paano nga ba kumikita sa Forex? So, again, Forex trading is like exchanging money sa money changer pero online. So, ang goal natin in trading Forex is that mag-take profit tayo dun sa galaw ng presyo ng currencies. So actually, meron tayong dalawang paraan dito na pwedeng gawin para kumita. So yun yung tinatawag nila na long position and short position. So for long position, ayan yung buy low, sell high. So like for example, bumili ka ng euro at 1.10 habang mababa pa yung presyo niyan. And then after a while, tumaas yung value niyan at 1.12. So kapag binenta mo yan at that price, kikita ka. So technically dito, kumikita ka sa difference ng trades mo. Now for short position naman, ayan yung sell high, buy low. So dito naman, kapag ka na-analyze mo, nabababa yung presyo ng isang currency, ang gagawin mo dyan is ibebenta mo muna yan and then bibili ka ulit kapag ka bumaba na yung presyo. So yan yung isa sa mga paraan na pwede natin gawin para kumita tayo kahit mababa yung market. So isa rin talaga yan sa nagustuhan ko in trading Forex kasi may kita ka whether pataas or pababa yung market basta tama yung analysis mo. So now, let's proceed with the requirements. So number 1, kailangan 18 years old and above na kayo. So if ever naman na mas younger kayo, pwede kayong mag-request sa parents or guardian ninyo. So kasi dito, para makapag-open at makapag-transact tayo, kailangan natin ng at least one government-issued ID. And aside from this, kailangan din natin dito ng proof of address. So pwedeng electricity, internet, or water bill. And if ever wala naman, pwede kayong mag-request ng barangay certificate. Now, of course, para makapag-umpisa tayo dito, kailangan meron tayong either cellphone, laptop, or desktop. So, kahit alin nga dyan, pwede. And lastly, para makapag-umpisa tayo, kailangan natin dito ng Forex trading account. And kung nagsisimula ka pa lang sa Forex trading, isa sa mga pinaka-importanting desisyon na kailangan mong gawin is yung pagpili ng trading platform na gagamitin mo. So, para ma-identify natin yan, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung Forex trading platform. So, basically, learners, ayan yung application or software na gagamitin natin sa pagtitrade ng Forex. So, technically, para yung workplace mo bilang trader. So, dyan ka kasi magbubukas ng charts, magsiset ng trades, and dyan ka gagamit ng tools para malaman mo kung kailan ka magbabuy or sell. So, now, ano bang klaseng platform ang kailangan mong gamitin? So, actually, merong iba't ibang platform na ginagamit sa Forex. So, ang pinakasikat and talagang ginagamit is yung MT4 and MT5. Pero here, I highly recommend you to use MT5 kasi halos wala namang difference yan. And
by using MT5, mas advanced na yan with MT4. So, sobrang onti lang talaga ng difference niyan with MT4. And here, ang maganda rin, meron kang access with stocks and commodities. And mas faster din yung execution ng trades with MT5. And ito nga rin po, pwede nating ma-download sa Play Store and App Store. So, once na na-download nyo na yan, gawa lang kayo ng account. So, now, since meron na tayong trading platform, dapat makapili din tayo ng reliable and trusted broker. So, Miss Rose, ano naman yung broker? So, yung broker kasi, learners, ayan yung nagsiserve as middleman natin. So, siya yung nagbibigay ng access sa forex market and siya rin yung nagpo-provide ng platform na gagamitin natin. And now, meron nga po akong i-recommend sa inyo na isa sa mga reliable and trusted broker na talagang ginagamit ko and pwede nyo nga rin po yung gamitin, which is itong si IUX. So, si IUX kasi is a global leader in online trading and investment, providing traders and investors with access to the world's financial markets. And dito rin, they have a comprehensive trading platform na para sa mga beginners and pro traders. Dito, meron silang mababang spread, advanced trading tools, and they also have a user-friendly mobile app and 24/7 customer support. And also pala, award-winning and recognized sila internationally and trusted din talaga silang broker worldwide. So now, to create an account, punta lang tayo sa iux.com or para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na lang din yung link sa ating comment section below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And then once you're here, select nyo nga lang po yung open account and then fill upan nyo lang yung mga kailangan na details. So now, once registered, mapupunta na tayo dito sa dashboard. So from here, pwede kayong pumili ng account type na gusto ninyo. So here, meron silang standard, pro, raw, and demo account. So for beginners, I suggest to start with demo account. So bakit naman Miss Rose? Bakit hindi real account agad? So dito kasi kung gusto mong maging profitable sa forex trading, kailangan mo muna talagang dumaan sa demo account. So wala kasi talagang shortcut dito. Kailangan talaga muna nating mag-practice bago tayo mag-profit. So kung beginner ka as in zero knowledge, hindi ka dapat tumalon agad sa real account na parang bahala na si Batman. Kasi dito kailangan talaga muna nating i-build yung skills mo and kailangan confident and ready ka na kapag totoong pera na yung pinag-uusapan. So now na meron ka ng demo account at trading platform which is yung MT5 mo, we will now proceed dun sa pagpi-place ng first trade mo. Pero before we start, remember na walang pressure dito, wala nga pong talo sa demo account. So gagamitin nga lang natin to para makapag-practice tayo, para masanay tayo at maging confident tayo bago ka gumamit ng real money. So now, let's go step by step. So for the step 1, pipili nga po tayo ng chart. So dito sa MT5, hanapin nga natin yung currency pair na gusto nating i-trade. So let's see, for example, Euro to USD. So ito kasi yung isa sa pinaka-common na currency pair. So yan, select nga lang natin yan and then tap natin itong chart. So ngayon, ito lalabas na yung price chart. So dito nga tayo gagawa ng trading decisions. Now for step 2, open tayo ng new order. And to do that, tap lang tayo anywhere dito sa screen and then select natin itong trade. And then after that, ayan, mapupunta na tayo dito sa order window. Now for step 3, pipili tayo ngayon ng trade volume. So when we say volume, ayan yung sukat kung gaano kalaki yung trade natin. So dito kung beginner ka pa lang, start small muna tayo. So ang ilagay nga po nating lot size dyan is 0.01. So dito kasi I recommend talaga na kahit demo account pa lang, kailangan maliit na nga po yung lot size natin. So practicein na natin yan para mas maliit lang din yung risk natin, especially kung magre-real account na tayo. So mas maganda habang demo pa lang, meron na tayong discipline sa mas maliit na lot. So now, once na na-setup na nga po natin yung lot size natin, punta na tayo doon sa step 4. So now, ang gagawin na natin ngayon is that pipili na tayo kung magbabuy or sell tayo. So dito nga again, magbabuy ka kung palagay mong tataas yung value ng currency pairs and sell naman kung tingin mong bababa. So let's say ang analysis natin dito sa pair na to is that hihina nga po yung euro versus US dollars. So therefore, ang pipiliin natin dito is itong sell. And now, bago nga tayo mag-proceed dito sa ating sell transaction, punta muna tayo dun sa step 5. So ayan nga yung pagsiset natin dito ng stop loss and take profit. So here kasi, bago mo nga i-place yung trade mo, meron kang option na maglagay ng SL, stop loss, or take profit, or TP. So yung stop loss kasi, ayan yung automatic magsasara yung trade mo kapag ka nag-loss ka na on a certain amount. So maganda yan na protection para hindi na lumaki yung losses mo. And for take profit naman, yan din is automatic na magsasara yung trade mo
mo kapag ka na-reach niya na yung target profit mo. Now, kung hindi ka familiar dyan, pwede mo munang i-skip yan. So now, let's proceed with step 6, which is yung pagpili nga natin or pag-place natin ng order. So dito nga, based sa analysis natin, magsisell tayo. So isa-select lang natin yan. And then after that, nakapag-place na tayo ng first trade natin dito sa ating demo account. Now, for step 7, kailangan na nating i-monitor yung trade natin. So napaka-importante kasi na makita natin yung mga open trades natin, yung mga current profit and loss, and kung na-hit ba yung SL or TP na nilagay natin. So now, ayan, natapos na natin yung beginner's guide natin in trading Forex. And umpisa pa lang yan ng journey mo, and I'm glad you finished it. Congratulations! So if you want to level up and you want to know more, especially on the technical side, meron po kaming masterclass about Forex trading. So pwede kayong mag-join dyan by checking the link in the description box below. And ayun, learners, I hope you like this video, and please share this video para mas marami pa tayong matulungan. And ayun, so goodbye for now. See you on my next video.